may lumabas sa Facebook. And sabi nito, 8,000 pesos daw yung loan and babayaran mo siya sa loob ng 6 months, 270 lang monthly. Kaya napaklik ako dito sa kay OC Len Cash Loan Philippines. At nabigla ako guys kasi na-approve ako sa 5,000 pesos. Natanggap ko yung pera in less than 5 minutes. Binayaran ko siya kaagad. Yung offer niya is naging 10,000 pesos. Pero matutuwa ka ba? Kaya wag niyo munang i-download yung si OC Len guys. Panoorin niyo muna yung video na to kasi sinubukan ko siya para hindi naman kayo ma-blindside loan app na to. So, keep watching. You heard it right. Di-download ko yung loan app, sinubukan. Natanggap ko kaagad yung funds sa loob ng 5 minutes. Na-approve sa akin is 5,000 pesos. Pero principal lang yan, guys. Pero walang kaltas. Huwag niyo munang i-download. Sinubukan ko muna para sa inyo. Bago tayo magpatuloy, magsha-shoutout lang tayo. Kay Princess Cabela, sabi niya, para siyang si Microfast Loan ate under OC Len. Baka alam mo na to. 2,500. Tapos marireceive is 1,625. My cut-off. Thank you so much for the suggestion. Kaya ito, sinubukan ko yung loan app na to. So this video is not sponsored. It's based on my personal experience. And I have the screenshots to prove na sinubukan ko nga siya. So kung hindi pa kayo subscribe sa channel, subscribe na kayo guys because dito I review online loan platforms para mabigyan kayo ng tamang expectation. Dahil hindi po sapat na nagbabasa lang tayo ng comments. So dapat meron kayong first-hand information. So ayun nga mga guys, looks promising yung loan app na to. And nada-download po siya sa sa App Store. And sabi niya, 50,000 pesos daw yung maximum based lang sa screenshots. So, kung yun lang pagbabasihan mo, syempre looks promising at mapapa-download ka nito. Pero, wag guys, baka mawindang ka kung hindi ka careful. So, kaya pala nabanggit ni Princess yung isa pang pangalan ng loan app kasi mukhang maraming ng loan platforms yung andito. And meron din akong sarili kong mga observations na i-share ko sa inyo. Anyways guys, to make the long story short, na-approve po ako sa 5,000 pesos sa loan app na to. Ayan o, kita ko sa yung screenshot. Pinayaran ko nga kaagad guys kasi kaloka siya. So yung 5,000 na to, hindi po siya buong natatanggap. Kasi yung natanggap ko lang sa aking GrabPay. Tandaan nyo yan. That's important information. Sa aking GrabPay is 3,250 and yung interest daw is 24. Kung laking service fee nyo ha, 1,750. So nasa inyo po talaga kung i-go nyo yung loan app na to o hindi. Pero wait guys, sa first time mo mag-apply, wala kang chance na ma-review or mabibigla ka talaga na ganito pala yung pinasukan mo. Kasi, yung ipapakita niya lang sa'yo is yung offer na 10,000 pesos. At mukhang promising nga siya kasi sasabihin niya 120 days and then amount received daw is 9,992. Yung interest mo is 320 lang. Tsaka yung interest fee mo is 8 pesos. So, kala mo, true yan. Hindi yan yung totoong matatanggap, guys. Hindi yan yung totoo niyang offer. So, pinapalabas pa niyang monthly yung pagbabayad. Pero, hello, hindi nga. Kala mo, 10,000 na 3 months to pay, pero hindi. Kaya kung i-go mo yun, hihingi po siya ng access to location, tapos hihingi pa siya ng access to lahat ng contacts mo. O, ayan, kailangan mo yung i-allow. And then, sasabihin niyang successful. So, paasa siya sa 10,000. At mabibigla ka na lang, guys. But I'm not saying ganun sa lahat, pero ito yung na-experience ko, 5,000 pala. At hindi naman totoo na mababa yung service fee niya at hindi po totoo na long-term siya. Lalabas yan kapag na-approve ka. Kala mo, 5,000 yung papasok sa GrabPay mo or sa e-wallet mo. Hindi. 3,250 sa 5,000 na loan. Tapos 7 days lang siya. Ito yung sinasabi ko guys, pag may nakita kayong ad sa Facebook or any social media, huwag mo nang i-download. Magugulat ka na lang. But out of curiosity, kasi I know marami sa inyo nako-confuse sa mga ganitong mga loan app. Out of curiosity, binayaran ko yung loan app at tinignan ko kung magkano yung magiging next offer niya. Yung repayment, o yun, lumabas po yung 4,974 na babayaran ko. And yung laki ng kinita niya sa akin, ano? And then meron pong net bank ko. Paiba-iba siya. Kaya pag na-click mo yung repayment, huwag nyo munang i-exit. Copy nyo yung ano na yan, na account na yan. Pupunta ka ng GCash, pagkatapos pipiliin mo yung yung transfer, tapos hahanapin mo si Netbank, pagkatapos ilalagay mo yung account number, tapos ilagay mo na lang sa account name yung name ng app. And so far, okay, knock on wood, sana hindi kayo magkamali. Number, just make sure na tama po yung number na nilalagay nyo. Pagkatapos mo magbayad, kaagad naman nag-refresh yung app kasi natanggap yun yung payment ko at naging 10,000 na yung kanyang offer.
Pero yung 10,000 na yan ha, finally lumabas yung totoo niyang anyo. Kasi sa 10,000 yung offer, yung matatanggap pala is 6,500. Yung service fee is 35%, which is 3,500 na kunyari mababa yung interest at 48. Charot siya. Yung loan app na to, meron pong option to delete the account. Pero based on my previous experience, guys, parang hindi na ako naniniwala sa delete account na to. And I will show you why in a bit. Anyways, now that you know na ganito pala si OC Lend or whatever, nasa inyo na po kung mag-a-apply kayo dito o hindi. Doon sa kanyang listing site, aka App Store. Charot. Yung pangalan niya ay si OC Lend Cash Loan Philippines na yung developer Orange Card Lending Investor. Something sounds familiar. Okay, kailangan mo mag-provide ng active mobile number mo. So magpapadala siya ng OTP. And yung OTP ay nanggagaling kay Loan Shop. And si Loan Shop din yung nagpadala ng OTP sa mga loan apps like Peso Breed, Peso Sa. So, lumabas to. Sabi niya, 50,000 daw, 91 days, may progress report pa siyang nalalaman. And i-click mo yung apply na. So, syempre, dapat check natin kung sino yung nagpapautang. In case magre-reklamo tayo, alam natin kung sino yung ire-reklamo, di ba? And when I clicked on, doon ko nakita si King Cash. Ito rin yung lending company behind Cash King na ni-review natin. Nasa huli, lumabas si Magic Peso, the same Cash King na ayaw tanggapin yung Grab Pay or yung Grab Wallet ko. Dahil sabi niya, it has been bound already. Diba? Kaya sabi ko, hindi na ako naniniwala sa delete-delete na yan. Kaya guys, lagi kong sinasabi, dapat nag-iingat po tayo sa mga ina-applyan nating mga OLA. Kaya yun yung mga personal information na hingin niya. Kasama na din yung address mo, marital status, education level, number of children, living conditions, profession, how long have you been working here, monthly salary or income, 3 contact reference. Pero di ba nakita nyo na kanina na kung sakali i-grab nyo man yung loan, hihingi po siya ng access sa lahat ng contacts nyo. Kaya, and then hihingi po siya ng email bago ka makapag-continue. So, hihingi rin siya ng credit standing. And i-click mo na yung continue. And yung mga IDs, are you really sure? Magbibigay ka ng mga IDs like UMID, National ID, SSS, TIN, Passport, driving license, postal ID, voter ID, health card sa loan app na ang laki palang binabawas. Sure ka ba dyan? Anyways, so kung gusto mo pa rin magpatuloy, bibigyan mo siya ng access sa camera para mapicturean mo yung ID mo. Ika-capture niya na yung details na nasa ID mo. And then mag-facial verification siya. Pagkatapos, hihingi po siya ng disbursement account that could either be your e-wallet or your bank account. Now, here's the weird part kasi yung si Cash King, hindi tinanggap yung Grab ko kasi na-bound na daw yun. Pero dito naman, sa kay OC Lend, tinanggap niya si GrabPay ko. O, ayan. And then, apply now, lumabas. Iba't ibang mga online loan platforms. Lumabas si OC Lend, si Eastrust, si Golden E, si SafeJoy, Microfast Loan, and lumabas yung 10,000. Kasi yung pinindot ko doon si OC Lend, but I think it's gonna be the same kung ano man yung name ng OLA na pinindot mo. 10,000 daw, na akala mo, 3 months to pay. Akala mo, 8 pesos lang yung service fee. Akala mo yung interest is 320 lang. Hindi pala. Hindi. Akala mo lang yun. Kung i-confirm mo, hihingi po siya na access sa lahat mong contacts. So, good luck. Kaya guys, dapat mag-ingat at sana tinapos yung video na to. Hindi pwedeng basta-basta na lang tayo nagsasabit ng information sa isang OLA na kaka-appear lang kasi looks promising sa social media. Eh yung pala, hindi nyo betong si OC Lend. You can check the other loan apps that are in my playlist, Legit Loan Apps by Ate Red. Kasi andun po yung mga loan apps na legit. Nasubukan ko, and so far naging okay naman yung experience ko sa mga loan apps na yun, na-approve man ako or na-reject. Kasi baka andun yung loan app na bet nyo. Kung ako lang masusunod, ayoko dito sa kay OC Lend. Kasi ang laking kinaltas nyo guys, talo ka. Tapos babayaran mo in 7 days, yun. Kumita na siya ng 1,000 plus sa'yo. So, yung second loan mo, good luck, ma-approve ka o hindi. So, nagpa-delete ako sa account sa loan na to. I doubt na delete nga, pero I hope, guys, hindi pa kayo napasubo. Tinapos yung video na to. So, that's it. Kung meron pa kayo gustong pasilip, let me know in the comment section below. And I will try my best. And then, that's all for today's video. Subscribe if you haven't already. I will see you on my next vlog.